Pansin niyo rin ba nung pagkatapos mag-declare ng Vice President, na-unleash na naman yung, parang ano, parang nag-step up yung mga trolls, Nakikita niyo ba yung mga threats? Sinasabi, "Yari kayo, hintay-hintay lang kayo by 2028." 'Di ba ang dami ng nananakot? Iba talaga yung ano 'no, hmm, yung actually hindi inspire, iba yung nai-instigate. There's a difference between, instigation and inspiration in this case. Kasi a true leader inspires, a fake leader instigates. And this is what we're seeing in the case of, the Dutertes. Because if you look at the attitude of their supporters, of their rabid followers, it cannot be a product of inspiration. It's a product of instigation. Para ka nag-a-unleash ng puwersa ng kabastusan, puwersa ng pananakot all over social media. At alam mo yung basehan ng mga gano'ng pananakot ay mali, 'di ba? Nakikita natin yung overwhelming fanaticism ng kanilang mga taga-suporta. And this actually is what makes their candidate formidable in 2028. You have to pierce that bubble of fanaticism. At hindi po yan madaling gawin, especially given the limited period between now and 2026. So, yun po yung odds niyan. Yun po yung challenge. Grabe, no? Talaga iba na po yung panahon natin ngayon. Eto bago tayo magtapos 'no, gusto ko lang pong batiin yung mga kabataan po natin kasi kanina po naimbitahan po tayong magsalita doon po sa Peace Camp, na isinagawa po diyan sa EDSA Shrine kaninang hapon. Tayo po yung na-invite nilang magsalita at, grabe 'no, I was very, very impressed and, I realized the future is bright after my interaction with these, students. Ang edad nila between 12 and 18 years old. Mga estudyante po ng Poveda, ng Lasal Green Hills, ng, Immaculate Conception Academy, tapos ano ba yung isa? Xavier, ayan. Meron pala silang, annual peace camp and, isinagawa po yan kanina yung isang event doon sa EDSA Shrine, ayan. First time ko po magsalita doon sa EDSA Shrine. Dati nung napupunta po ako sa EDSA Shrine, nagko-cover lang po ng mga events 'no, ng mga storya. But, we were invited through Father Jerome Siciliano, nandun din po siya kanina. I was very, very impressed kung kaano ka-engage yung mga estudyante doon po sa mga issues. Ang, ginawa ko kasing topic dun kanina, pinaliwanag ko yung importansya ng paghahanap ng mga tamang role models, 'di ba? Lalo sa mga kabataan natin ngayon. And of course, yung mga role models na 'yan, they can influence our growth as persons, our character eventually. But sometimes it can also be double-edged because pag nagkamali po tayo ng pagpili ng mga role models, pwede po maapektuhan yung ating character mismo, yung ating integridad. For example, di ba? Dito may ilang mga kandidato tayo na pinipili. Pag kampanya, pag eleksyon, and a lot of people see them as role models. At pinapattern yung kanilang behavior, kanilang actuations, yung kanilang demeanor, especially in social media, dun sa kanilang mga napipilang kandidato bilang mga modelo. Kaya tingnan nyo, pag napili mong kandidato, matino, desente, maayos, di ba para ikaw mismo mahihiya kung yung magiging aksyon mo ay taliwas doon sa ipinapakita ng iyong napiling role model. In contrast, pag napili mo ng mga role model, talagang nuknukan ng kabastusan, nuknukan ng kasamaan, nuknukan ng kababuyan, nare-reflect mo rin yung mga ganong pag-uugali. Kumbaga na-unleash yung beast in you. Kaya lumalabas yun sa iyong mga ginagawa sa social media. Tapos, to justify that, ang sasabihin mo, at least kami authentic. Nagpapakatotoo lang kami. And that to me is a very problematic statement. Pag sinabi mong, okay na ako basta authentic, nagpapakatotoo.
Gusto ko yung role model na authentic, totoong tao. Okay. On face value, mukha po merong value yung authenticity, especially given our current information ecosystem. Pero alam nyo anong problema ron? Pag sinabi mong okay na kami dun sa totoo, basta authentic, raw, R-A-O, R-A-O, R-A-W, okay? Ano yung problema ron? We're settling for less. We are demeaning our value as human beings. We're no longer aspiring to be a much better version of ourselves. Tomorrow, the next day, and the day after that. Iniisip natin, ganito na ako talaga. Bastos na ako. Wala na akong pagbabago. Hindi na ako aasenso. At yun po ay taliwas doon sa disenyo sa atin ng Panginoon. Kung isipin niyo mabuti. Kaya ako, I confront that issue of authenticity as a real value in society today. Okay po yun pag authentic ka. Pero it shouldn't stop you from striving to be a much better person than you are today. From working on your weaknesses. Diba? Anyway, I didn't mean uh, to lecture tonight, pero I really feel strongly about it. Kasi minsan dito tayo nagkukulang yung mas malalim na pagtingin dun sa ating mga ginagawang aksyon. Especially dito po sa pampublikong diskurso. Ayan. I hope I made sense, no? And I don't expect the trolls to really understand what I'm talking about. Pero yun nga we shouldn't celebrate authenticity for the sheer value of it. Especially kung yung authentic version ng isang tao ay napakabastos, napakababoy, at napakasama. Hindi dapat sineselebrate yun. Dapat po kinukundi na yun. Dapat po tinutuwid yun. Dahil pag hindi po natin ginawa yun, kasapakat po tayo doon sa mga maling ginagawa ng ganong tao. And sadly speaking, many of our fellow Filipinos are falling into that trap. Whether they know it, whether they like it or not, they're enjoying it. Kasi merong euphoria sila pag nagsasama-sama sila na ganun yung pag-iisip nila. Diba?